Bahagya pong humina ang habagat pero posible maging maulan na naman sa susunod na linggo. 3 sama ng panahon ang binabantayan pa rin sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Lumakas at naging typhoon ang bagyong may international name na Saudel. Inaasang papasok yan sa PAR sa Lunes at kung sakali ay tatawaging bagyong Obe. Nasa hilagang bahagi ng bansa naman ang low pressure area na dating bagyong Neneng. Ang isa pang LPA sa silangan ng Mindanao may mataas na tsansang maging bagyo sa mga susunod na oras. At may tsansa pa rin ng pag-ulan lalo na sa hilagang Luzon. Bate po sa datos ng Metro Weather, Sabado na umaga, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Pero posibleng umulan sa mga probinsya ng Zambales at Bataan. At pagsapit po ng tanghali hanggang hapon, uulanin na ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, pati na ang gitnang bahagi ng Mindanao. Halos ganyan din po ang panahon sa linggo. Pero posibleng maaga pa lang may pag-ulan na lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. At mas maraming uulanin sa hapon at gabi sa buong bansa. Sa Metro Manila, inaasang maaliwalas ang panahon bukas. Pero sa linggo, posible po ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Biro po ng ilan kung hindi sa terminal ng tricycle, sa palengke lang sila natatawag na pogi. At sa Iloilo, totoo nga may pogi sa palengke. Pero hindi po ito tindero o mamimili, kundi isang isda. Bakit kaya ito tinawag na pogi? Alamin sa pagsaksi ni Jamie Santos. Alam mo ba kung nasaan si Pogi? Wala akong idea eh. Nakakita ka naman ng Pogi. Hindi ako nakakita ng isang pogi, ako lang ang pogi. Asan ba kasi ang Pogi na yan? Saan kaya si Pogi? Ay, dito may Pogi. Sa palengking ito sa Iloilo. Si Pogi hindi tao, kundi isang isda. Pero itong si Pogi, rare o pambihira lang daw mabingwit ng mga taga rito. Yung sa ibang lugar, tuko-tuko yan. Pero pag dito sa Iloilo, bugi yan. Ang isdang Pogi perchlet na miyembro ng herring family, may kapansin-pansing dark spot malapit sa kanilang gills o hasang. Humahaba sila ng hanggang 15 inches, may forked tails, malaking ulo at laging nakabukang bibig. Ang scientific name nito, Chelidoporca santosi. Sounds familiar? Ipinangalan kasi ito sa Pinoy marine biologist na si Dr. Mujikiwis Dalisay Santos. Nakapanayam siya ng aming team. I was really happy kasi dream yan ng isang biologist na may mapangalan sa yung organism. Ayon sa article na inilathala sa scientific journal na Zootaxa noong 2015, nadiskubre si Pogi sa isang palengke sa Iloilo noong 2014. Pero bago ito nakarating sa Iloilo, si Pogi nabingwit daw mula sa bibig ng isang isda sa katubigan malapit sa Palawan. When they studied it, nagkataon na when they cross-reference with the record, yun nga, may isa pang specimen actually na nakolekta na noong 1979, which was also taken from Bohol Sea. Recently, about 2 years ago, may colleague ako from Davao na pinadala niya yung isang picture ng isang specimen na she felt na mukhang kamukha ni Pogi. No? And I immediately sent the picture to Jeff Williams, and Jeff Williams confirmed that it's also Pogi perchlet. Ligtas ba itong kainin? Based on study, lumalabas na it's under what we call the family Serranidae. Ito yung mga pamilya ng mga in English grouper or Tagalog mga lapu-lapu. I would think kung kakainin siya, yes. Kaya lang yun nga, it's extremely rare. Pag may nakita kayo, huwag niyo munang kainin. Bakit tinawag na Pogi si Pogi? Doon sa etymology, lumabas nga na doon naka-spell out dun sa paper na the word Pogi, meaning handsome in Tagalog, was based on the coloration of the fish. Until now, medyo kine-claim ko na ako si Doc Pogi kasi nga because of the Pogi perchlet. Ayon, alam mo now, ang misteryoso at rare catch na si Pogi, sana mas dumami pa ang lahi. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.